Ikatlong Kabanata. Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. 3:00 ng hapon noon, ang oras ng panalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa ng isilang. Dinadala siya sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, Tingnan mo kami. tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, Wala akong pilak o ginto. Ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Baluksos siyang tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo ang kasama nila na naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ito ng lahat, at nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Nakahawak pa siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portiko ni Solomon, nang patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Kaya't sinabi ni Pedro sa mga tao, Mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitignan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Pinarangalan ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac, at Jacob ang kanyang lingkod na si Jesus, na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato. Gayong ipinasya na ni Pilatong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at hiniling na palayain ang isang mamamatay tao. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa pangyayaring iyon. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. Mga kapatid, alam kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magtiis ng hirap. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. At nang sa gayon ay sumapit na ang panahon ng kapahingahan mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sapagkat sinabi ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili mula sa inyong lahi ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Ang sino mang hindi sumunod sa propetang yon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Ang lahat ng propeta, mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya, ay nagpahayag din tungkol sa panahong yon. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. At kasama kayo sa tipan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod, sa inyo siya unang sinugo
upang pagpalain kayo sa pamamagitan ng pagtalikod ninyo sa inyong masasamang pamumuhay.